Naglagalag ako at nagsikap makaipon ng maraming salapi upang maisagawa ang aking layon. Pinapangako ko na babalikan kita at maghihiganti ako sa mga Kastila. Isang araw ng Disyembre, naglalakbay ang Vapor Tabo sa ilog ng Pasig patungong Laguna. Nag-uusap sa kubyerta ang mga pasahero. Kapitan, bakit hindi patulinan ang barko? Sasadsad tayo sa Bukiringian, Doña Victorina. Habang pinagtatalunan ng mga sakay ang pagtutuwid sa palikolikong ayos ng ilog, ay biglang nagsalita si Simon. Ang lunas ay napakadali. Humuhukay ng kanal sa Maynila, magbubukas ng bagong ilog at tabunan ng ilog Pasig. Sa panukalang ito'y malaking pera ang magugugol, Ginoong Simon, at masisira ang mga kabayanan. Pues, sumira, gamitin ang mga bilanggo at bihag upang walang perang guluhin sa paggawa. Kung hindi sasapat, ang taong bayan ang sapilitang paggawain. Sa ganyang paraan, nayari ang malaking piramide sa Ehipto, ang lawang Miares at ang Coliseo ng Roma. Ngunit maaaring magbunga iyan ng paghihimagsik. Nag-alsa na ba kahit binsan ang bayang Ehipto? Pero hindi na kayo kaharap ng mga taga-Ehipto. Ang lupaing ito ay maraming beses nang naghimagsik dahil sa sapilitang paggawa. Ang mga pulong ito ay hindi na muli maghihimagsik. At kayo, Padre Salve, ano ang sabi ninyo mga praile kung maghimagsik ang bayan? At huwag kayong bumabanggit ng mga pangatwirang pawang katunggakan. Siya'y isang napakawalang utang na loob at talakayin pa ang mga bagay na ito sa pabor pa naman. Naghanap ako ng isang tunay na panukalang matipid at kapakipakinabang upang linisin ang mahabang bawa sa Laguna. At maaari bang malaman kung ano iyan? Pilitin ang lahat ng bayang magkakatabi na mag-alaga ng pato at mga hayop na ito sa pamamagitan ng panginginain ng susong maliliit ang magpapalalim ng wawa. Maaari ko bang isulat ang tungkol sa bagay na iyan? Pero Don Custodio, kung lahat ay mag-aalaga ng mga pato, darami ang mga balot. Mabuti pa'y matabunan na ang wawa kaysa magkaroon ng maraming makadidiring balot. Iba naman ang nangyayari sa ilalim ng kubyerta. Siksikan ang mga pasaherong Indio at Chino. Mainit din dito at maingay ang makina ng pabor. Nag-uusap-usap sina Kapitan Basilio at Isagani tungkol sa pagkakaroon ng Akademya ng Wikang Kastila. Tinitiyak kong hindi maisa sa katuparan ang Akademya ng Wikang Kastila. Isa sa katuparan po, Kapitan Basilio. Hinihintay na lamang namin ang pahintulot. Niregaluhan na namin si Padre Eren ng 2 kabayo. Siya ay nangako sa aming makikipagkita sa General. Sasalungatin niya ni Padre Sibila. Bayaan ninyong salungatin. Kaya nga naririto iyan sa pabor ay para makipagkita sa General na nasa Los Baños. Nakakuha man kayo ng pahintulot, saan naman kayo kukuha ng salaping gugugulin? Mayroon na po, aambag ng bawat estudyante. At ang mga magtuturo, ang mayamang si Makaraig ay nagalok ng isa sa kanyang mga bahay. Kung sa bagay, hindi masama ang panukalang iyan. Ngayon, hindi na mapag-aaralan ang Latin
ay pag-aaralan naman ang wikang Kastila. Diyan, makikilala na tayo'y lumalakad ng paurong. Iyong mga tao sa una, Basilio, kapag nagmumungkahi ka ng isang bagay, iniisip ka agad ay balakid sa halip ng kabutihan. Ibig nilang makuha ang lahat na parang bolang bilyar, makinis at mabilog. Lumapit si Simon. Ipinakilala ni Basilio kay Simon ang kaibigang si Isagani. Tinanong ni Simon si Isagani kung totoo bang ang mga tao sa kanilang lalawigan ay hindi makabili ng alahas dahil sa karalitaan. Hindi nga po bumibili sapagka hindi naman kailangan. Wala ako masamang ibig sabihin. Mabuti pa'y samahan niyo na lamang akong uminom ng serbesa. Salamat po, pero hindi kami umiinom ng serbesa. Ayon kay Padre Camora, ang pag-inom ng maraming tubig ay sanhi ng kawalan ng sigla ng mga tao. Sabihin ninyo kay Padre Camora na makabubuti sa kanya ang pag-inom ng tubig sa halip na serbesa upang makaiwas sa chismis ng mga relihiyoso. Lumisan si Simon. Samantala, itinuloy naman ni na Basilio at Isagani ang kanilang pag-uusap. Bakit mapuso ka ngayon? Ewan ko, para ako natatakot sa taong yan. Hindi mo ba siya kilala? Siya ang tagapayo ng Kapitan General. Totoo? Ganyan ang naririnig ko sa mga taong pumupuri sa kanya kapag nakaharap at kapag nakatalikod, siya ay minumura. Bumalik si Simon sa umpukan sa kubyerta. Dumating din si Padre Florentino. Kasalukuyang nag-uusap sina Padre Sibila, Padre Irene, Padre Camora, Benzaib at Kapitan ng Pabor. Saan ba kayo nanggaling? Hindi niyo nakita ang bahaging pinakamainam sa paglalakbay. Marami na ako nakitang mga ilog na may magandang tanawin. Ang hinahanap ko ay isang alamat. Kung sa alamat ay mayroon ng pasig, nariyan ang malapad na bato na umano'y tinitirahan ng mga espiritu. May isa pang alamat tungkol kay Doña Jeronima na alam ni Padre Florentino. At ikinuwento ni Padre Florentino ang alamat. Noong araw, may isang estudyanteng nangangakong pakakasalan ang dalagang kababayan at pagkatapos ay nalimutan ang pangako. Naghihintay ang babae ng maraming taon hanggang kumupas ang kanyang kabataan. Isang araw, nabalitaan niya ang kanyang hinihintay ay arsobispo na pala ng Maynila. Nagdamit lalaki ang dalaga, lumigid sa ilog hanggang makarating sa lugar ng nobyo at hiningi ang katuparan ng pangako nito. Imposible ang gusto niyang mangyari, kaya ipinahanda ng arsobispo ang kuweba na ang pasukan ay nagagayakan ng baging. Doon nanirahan, namatay at inilibing ang Donya. Sinasabing napakataba ni Doña Jeronima kaya't patagilid kung pumasok sa kuweba. Napabantog siya bilang engkantada dahil sa kanyang pagpukol ng mga kasangkapang pilak sa ilog. Nang matibag ang bunganga ng kuweba, unti-unting nawala sa alaala ng mga Indio si Doña Jeronima. Napakagandang alamat! Ano sa palagay niyo, Padre Salve? Hindi ba mabuti kung sa Beaterio na lamang siya ikinulong gaya ng Santa Cruz sa halip na sa tagong lugar? Wala namang kabuluhan yan. Huwag ninyong kaligtaan ang pinakamaganda sapagkat ito ang pinakatotoo, ang milagro ni San Nicolas. Nagkwento rin si Padre Salvi ng isang alamat. Noong araw, napakaraming buhaya sa ilog at lawa, mga buhayang malalaki at naninira ng mga bangka. Isang araw, may tsinong na paraan, biglang nagpakita ang demonyang nag-anyong buhaya at tinaob ang bangka upang kainin ng sino at madala sa impyerno. Biglang tinawag ng tsino si San Nicolas at nagpakasaklolo, kaya't ang buhaya ay naging bato. Kagilas-gilas na alamat, napakagandang ilathala. Ngayoy pumapasok na tayo sa lawa. Ang kapitan marahil ang maraming nalalaman. Pumasok ang Pabor sa lawa. Lubhang napakaganda ng tanawin sa buong paligid. Namangha ang mga nakatingin. Kapitan, alam ba ninyo kung saang dako ng lawa napatay ang isang nagngangalang Guevara, Navarra o Ibarra?
Si Kabesang Tales ang nag-iisang anak ni Tandang Selo, ang matandang mangangahoy na kumupkop kay Basilio sa gubat noong bata pa ito. Sa paniniwalang walang nagmamay-ari sa isang lupain ay sinaka ito ni Kabesang Tales. Ngunit nang mag-ani ang kanyang pananim, siya ay siningil ng mga praile ng 20 hanggang 30 pisong buwis. Nais tumutol ni Kabesang Tales ngunit pinigilan siya ng ama. Tiisin mo na. Ipagpalagay mo na lang ang 3 pisong iyon ay natalo sa sugal o kaya'y nahulog sa tubig at sinakmal ng buhaya. Natupad ang pangarap ni Kabesang Tales na makapagtayo ng bahay na yari sa tabla. Pinagkaisahan siyang gawing kabesa de barangay ng kanyang mga kanayon. Lubhang magastos ang tungkuling ito dahil kailangan niyang bumili ng magagarang damit at naubos ang kanyang oras sa pagpunta sa kabisera. Manalo ka man sa kaso, anak. Tiyak na may hirap ka. Ni isang saplot ay walang matitira sa iyo. Lahat tayo, ama, ay babalik sa alikabok at ipinanganak ng walang saplot. Inilakad ni Kabesang Tales kung kani-kanino sa pamahalaan ang karapatan niya sa lupa. Pinagsamantalahan naman ng mga ito ang kanyang kamangmangan. Napiling maging sundalo ang kanyang anak na si Tano, ngunit hinayaan niya ito sa halip na magbayad ng kapalit. Magbabayad ako sa mga abogado. Kung mananalo ako sa usapin ay maipababalik ko si Tano. Ngunit kung ako'y matalo ay hindi ko na kailangan ng anak. Isang araw, dinukot ng mga tulisan si Kabesang Tales, ipinatubo sa halagang 500 piso. Halos mabaliw sina Tata Selo at Huli. Hindi nila alam ang gagawin. May 200 piso si Huli, ngunit hindi iyon makakasapat. Siya ay nagdasal ng nagdasal, ngunit walang milagrong naganap. Kaya't nagpasa siyang manilbihan sa isang mayamang kababaryo. Kung aalis ka, babalik na ako sa gubat. Kailangang makabalik ang aking ama at kapag nanalo tayo sa usapin, matutubos ako sa pagkaalila. Malalaman din niyang pinili ko pang ako ang masanla kaysa masanla ang agnos na bigay niya sa akin. Naantala ang pagdating ni Basilio sa San Diego nang harangin ng Guardia Sibil ang karwaheng sinasakyan niya. Nagkataong naiwan ng kutsero ang sedula nito, kaya't kinulata ito ng Guardia Sibil. Marahil ay walang mga gwardya sibil noon. Kung meron ay hindi sila mabubuhay ng matagal dahil sa pangungulata. Habang naglalakbay, pinahinto ng mga Guardia Sibil ang kutsero dahil walang ilaw ang karwahe. Bawal iyon sa batas. Nakikiusap ang kutsero ngunit hindi siya pinagbigyan. Ipipiit siya sa bilangguan. Nakauwi si Basilio sa bahay na kanyang tinutuluyan. Bahay iyon ni Kapitan Tiago na tinitirhan ng isang katiwala. Ibinalita sa kanya ng katiwala ang pagkakadakip kay Kabesang Tales. Dahil sa balitang iyon ay nawalan siya ng ganang kumain. Ginising si Basilio ng repeke ng kampana para sa Misa de Gallo. Palim siyang nanaog ng bahay at tumungo sa gubat na kinahihimlayan ng kanyang ina. Nasa paanan ito ng malaking puno ng balete. Habang nasa puntod, naalala ni Basilio ang kanyang mga napagdaanang hirap sa mga nagdaang panahon. Nang mamatay ang kanyang ina, nilisan niya ang San Diego upang magpaalila at makapag-aral sa Maynila. Ngunit maraming beses siyang nabigo. Mabuti na lamang at natagpuan niya si Kapitan Tiago na taga San Diego rin. Kinuha siyang utusan at pinayagang makapag-aral sa Maynila sa San Juan de Letran. Sa kabila ng pang-aalipusta ng ibang tao sa kanyang payak na pananamit, nagtapos siyang may markang sobresaliente at medalya. Inilipat siya ni Kapitan Tiago sa Ateneo Municipal kung saan nag-aral siya ng pagka-bachelor at pinuri ng kaniyang mga profesor. 2 buwan na lamang matatapos na niya ang medisina. Mapapakasalan na rin niya si Huli.
Paalis na ng gubat si Basilio nang makarinig siya ng kaluskos ng mga dahon at yabag ng mga paang papalapit. Natatanaw niya ang isang anino ng lalaki sa kabilang bahagi ng balete. Kumuha ito ng arasol at nagsimulang magukay. Kinabahan si Basilio. Sa malaking pagtataka ay nakilala ni Basilio na ang lalaki ay si Simon. Pinanood niya ito habang naghuhukay. Hindi nagtagal, napagod si Simon at lumabas si Basilio sa pagkakakubli. "Matutulungan ko ba kayo, Ginoo?" Dinukot ni Simon ang kanyang revolver at itinutok ito kay Basilio. 13 taon na po ngayon nang ating ilibing ang aking ina sa pook ding ito at ikaliligaya ko kung ako'y makagantiman sa inyo. Tinanong ni Simon si Basilio kung kilala ba siya nito. Isang taong napakadakila, isang taong ipinalalagay ng lahat, liban sa akin na namatay na. Basilio, nakababatid ka ng isang lihim na maari ay kasawi ko. Hindi kita papatayin sa pag-asang hindi ko ito pagsisisihan. Isinalaysay ni Simon kay Basilio ang kanyang buhay sa nagdaang 13 taon. Naglagalag ako at nagsikap makaipon ng maraming salapi upang maisagawa ang aking layon. Balik upang ibagsak ang masamang pamahalaan, padaliin ang kanyang pagkasira kahit na dumanak ng maraming dugo. Kabataan na walang karanasan at pamangarapin, hinihingi ninyo ang wikang Kastila, ngunit ano magiging hangarin ninyo? Ano ay iyong mapapala upang hindi na kayo lalo magkaintindihan? Hindi po. Kung dahil sa Kastila ay mapapalapit tayo sa pamahalaan, magiging sanhi ito ng paglalapit-lapit ng mga pulo. Isang pagkakamali. Ano ang gagawin niyo sa wikang Kastila? Patayin ang wikang katutubo? Ipailalim ang iyong kaisipan sa ibang isipan at maging malaya? Lalo na kayo magiging alipin! Sa halip ay, tulungan mo ako. Gamitin mo ang iyong lakas sa kabataan upang kalabanin ang mga lihis na akala iyan ang dahilan kung bakit ikaw ay nais kong mabuhay pa. Ginoo, napakalaki kong karangalan ang mapagtapatan ng iyong mga balak. Ngunit hindi ko magagawang gampanan ang iyong hinihiling. Ang hangarin ko lamang ay gamutin ang mga sakit ng aking mga kababayan. Kahit hindi ka pa handa sa aking hinihintay na pag-asa, sa araw magbago ang iyong paniniwala, ay hanapin mo ako sa aking tahanan sa eskolta at paglilingkuran kita ng buong puso. Nang magising si Huli, namumugto pa ang kanyang mga mata. Ang unang pumasok sa isip niya ay baka sakaling naghimala na makapagpadala ang Birhen ng 250 pisong pantubos sa kanyang ama. Ngunit walang nangyaring himala. Nang mag-uumaga na, nakita ni Huli ang kanyang ingkong na nakaupo sa isang sulok at pinagmamasdan ang kanyang mga kilos. Kinuha niya ang kanyang tampipi at nakangiting lumapit sa matanda upang humalik sa kamay nito. Pagdating po ni Ama, pakisabi na ako'y napasok na rin sa kolehiyo. Ang Panginoon ko'y marunong magsalita ng wikang Kastila at ito ang pinakamurang kolehiyo na mapapasukan ko. Habang nasa daan, napahinto si Huli at nanangis. Mag-isang naiwan si Tandang Selo sa bahay. Pinanood niya ang mga taong nakabihis ng maganda upang magsimba at mamasko. Nang may mga kamag-anak na dumalaw kay Tandang Selo, nagulumihan siya nang hindi siya makabigkas ng isang salita. Walang maibukang pangungusap sa kanyang mga labi kundi mga impit na ungol lamang. Nagkagulo ang mga panauhing kamag-anak dahil sa nangyari kay Tandang Selo. Napipi na.